Maglagay na ako ng mantika sa kawali at painitin. At igisa ko na rin yung luya at bawang. Ihalo lang hanggang sa maglabas ng aroma at isunod ko na rin yung sibuyas. Maglagay na rin ako ng kamatis. Ihalo hanggang sa maluto yung kamatis. Maglagay na ako ng asin at lagyan ko na rin ng paminta. Maglagay na rin ako ng miso powder. Ilagay ko na rin yung kalahating kilo na tuna. Ihalo lang hanggang sa mag-iba na ang kulay ng tuna. Habang ginagawa ko yan mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome. At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page Lasang Pilipina. Sa puntong ito, okay na tong ating isda. Maglagay na ako ng tubig. Nakadepende naman sa dami ng isda mo yung dami ng tubig. At pagkatapos yan, siguraduhin mo lang din na matanggal mo yung toast na nakadikit sa kawali at takpan. At isimmer hanggang sa maluto lang din yung isda. Okay na to at luto na rin yung ating isda. Tikman ko na kung okay na yung timpla ng sabaw. At maglagay ako ng patis, mga 2 tablespoon lang. At ilagay ko na yung ating gulay. Una kong ilagay yung labanus. Maglagay din ako ng okra. At maglagay din ako ng siling green or siling panigang. Ilagay ko na rin yung pinaka-stem ng mustasa at takpan hanggang sa maluto lang din yung gulay. At ilagay ko na rin yung pinakadahon ng mustasa. Ihalo lang hanggang sa maluto lang din yung mustasa at ready to serve na yan yung ating napakasarap na sinigang na tuna sa miso. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at paki-share na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Kaya mga kalasa, alam ko, kayang-kaya mo rin itong gawin dahil sa sobrang simple at napakadali niya lang lutuin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!